Mura at quality life for battery. Ito po yung watt cycle. So ito po yung ginagamit ko dito sa aking DIY solar setup sa bahay. So bali ngayon po ay dumating na yung dalawa kong order. At medyo matagal po ako naghintay dahil matagal pong nawala ng stock itong watt cycle. At ngayon nga po ay meron na ulit silang stock. Ay bumili ulit ako ng dalawa. At na-unbox ko na po yung isa. So itong isa po ay hindi pa para ipakita ko sa inyo yung pag-unbox. So bali magiging 8 na po itong aking battery. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Bali 6 ito. Plus 2 bago na idadagdag ko. So ang target ko po ngayong buwan ay ma-zero bill po ako sa Ormeco. So sana next month ay wala na akong babayaran sa aking electric bill. Dahil kompleto na yung deserved capacity ng aking batteries dito sa bahay. So bali nagsimula lamang po ako sa isang ganito. At dati po ay 8.5 lamang ang bili ko sa isang ganito. So ngayon po ay nagtaas na dahil sa gera at hindi na talaga bumaba. So nakuha ko po itong isa na 10.1, ito naman po ay 10.2. So depende po yan sa vouchers nyo kung mayroong ibibigay sa inyo si Shopee. So ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po mabibili itong battery na ito. So bali nag-umpisa po ako sa isang ganito hanggang sa naging 2, naging 4, naging 6, at hanggang naging 8. Ito, magiging 8 na nga siya. So yun po yung advantage ng DIY. Pwede nyo pong utay-utayin yung pagbili ng batteries nyo. Kaya lang, ang downside ng ganito ay hindi magkakaedad yung battery. Kasi hindi nyo sabay-sabay binili. So magkakaiba yung manufacturing date nila at magiging magkakaiba rin yung lifespan nila. So merong mas mauuna dyan sa 8 na yan kung alin yung unang bibigay, kung alin yung unang masisira. So hanggang 10 years naman po ang lifespan ng ganitong battery kasi ito po ay LiFePO4 na may 10,000 life cycle. At mas mapapatagal po ninyo ang buhay nito kung lalagyan nyo ng DOD. At sa madaling salita po ay hindi nyo dapat lobatin ang battery ng 100% capacity niya. Kumbaga 80% lang yung iigahin nyo sa gabi. So may matitira po sa kanya na 20% para po tumagal yung lifespan niya. At para naman po may idea kayo, ang isang battery po na ganito na 100 Ah ay pwede nyo po dyan paganahin ng rice cooker, electric fan, washing machine, mga ilaw, at mga maliliit na appliances sa inyong bahay. Nang hindi po sabay-sabay sa gabi dahil iisa nga po ito. Sa araw naman po ay depende naman yan sa inyong inverter at saka sa inyong solar panel. So yun po yung kayang paganahin ng isang battery na ganito. Kapag dinalawan nyo po, ay kaya na po dyan ng 24 hours yung refrigerator nyo. So wala na pong patayan. Makakatipid na kayo sa electric consumption ng inyong refrigerator. Nung 4 po na ganito yung aking battery, ay 24 hours na po yung aking refrigerator. Plus 4 hours sa gabi, yung aking 0.5 na aircon. So yun po yung kaya nung 4 na ganito. 24 hours na refrigerator, tapos 4 hours sa gabi, yung aking 0.5 na aircon. So nung ginawa ko naman pong 6 yung aking battery, eto nga po 6 ito. Naging 24 hours na yung aking buong bahay, plus 6 to 8 hours po ng aking 0.5 na aircon. So ngayon po ay magiging 8 na siya. At ang kakayanin na po nito ay 24 hours na yung buong bahay ko. Plus sa gabi ay magiging 8 to 12 hours yung aking 0.5 na aircon. So kapag sinabayan ko ng mga electric fan sa gabi, ay maaaring 8 hours to 10 hours lang itatagal ng 0.5 na aircon ko. So baka matupad yung target ko na zero consumption ako sa electric bill ko. So bali yan po yung aking batteries. Ayan, ito yung 2 bago. Tapos ito yung 6 kong batteries. Kaya nga lang po yung aking 4 na battery sa likod, yan po ay CST Energy. Yan po yung di-Bluetooth na battery para nakikita ko dun sa aking cellphone. So pwede nyo naman po yung ipag-parallel, wag nyo lang pong ipag-series yung magkaibang brands. So yan po ay 6 na at magiging 8 na dahil may dagdag tayong 2. So dahil magdadagdag ako ng 2 batteries pa, ay order po ulit ako nung ganon. Yun po ay battery equalizer para manatiling balance yung 8 batteries ko. So ayan, ay unbox ko naman itong isa. Ito yung mga libreng bolts niya para sa terminal ng batteries. Tapos ito yung manual niya. So ngayon po ay mas pinaganda ni Watt Cycle yung kanyang quality. So meron na po yung kanyang box na hawakan. Ayan o. Ayan o. May plastic pa. Ayan o. Tapos ang maganda dito, may hawakan na rin siya. Tapos nasa loob yung libreng bolts niya para sa terminal. So baka magtaka kayo kung bakit magkaiba yung ano ngayon, yung tatak. So yan po ay nakatalikod lang. Ayan o. Yan, ganyan po yan. At syempre po, as usual, kapag may bagong battery po ako, ay tinetest ko yung kanyang internal resistance. Dito po sa tester na ito, malalaman ninyo kung bago pa ba yung battery at yung cells na ginamit dun sa inyong battery. So, dapat po ang internal resistance ng ating battery ay hindi siya tataas ng 10 dahil bago siya. Brand new. So susukatin po natin. So sa mga gusto po ng tester na ganito, ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po mabibili. Ayan. So tanggalin natin, ayan o, meron pang cover yung kanyang terminal. Ayan, saksak na natin. Ayan, nasa 5 milliohms lang po. So subukan natin yung isa. Ayan, nasa 4 milliohms lang din. So pasok na pasok po siya at talagang brand new yung cells na ginamit dito. So sinukat ko po kanina ay nag 3 milliohms pa talaga siya. At ang maganda dito, meron po siyang
pang takip doon sa terminal. Ayan o, para hindi last contact siya. Ayun. So ayun po, hanggang dito na lamang itong video ko. At pinaalam ko lang naman po sa inyo na meron na po ulit stock itong Watt Cycle. Sa dami po nang nagme-message sa akin bakit daw walang mabili. Ay ito na po ang pagkakataon nyo, may stock na po ulit yung ating Watt Cycle battery.